So dito, bali ito na yung last part ng series ng vlogs ko na kinunan ko nung nagbakasyon ako sa Maynila last month. So ito, I think nasa Castillejos or Subic na ako ng mga oras na to. Then papunta akong Gapo kasi luluwas na ako ng Maynila kasi may flight ako mamayang gabi. Yung flight ko is around 5 p.m. pa, then mga around 10 pa lang nito. So hindi ako gahol sa oras. So pagdating ko ng Gapo, nag-transfer lang ako sa Victory Liner, then sakto meron na rin agad bus na paalis na via SCTEX, then papuntang Pasay. So okay na okay. Ang plano ko pa nga nun, kakain pa sana ako pagdating ng Gapo, but hindi na ako nakakain or nakabili man lang ng pagkain kasi nga paalis na rin talaga yung bus. So pagdating ng terminal ng VLI sa Maynila, saka na lang ako kumain. So ito, nasa Gapo na din, paluwas na kami ng Maynila. I think mga nasa 16 days din yung tinagal ko sa Zambales. But kailangan ko nang bumalik kasi may klase na kami and nagsisimula na yung klase, so hindi na ako pwedeng mag-extend. Kailangan ko na talagang bumalik. Nag-aalala pa nga ako nito kasi ang plano ko talagang oras ng alis 9 a.m. Pero 9:30 na ako umalis, then nag-iisip ako kasi nga baka traffic or baka hindi agad ako makasakay. So ay kino-compute ko kasi kapag nagko-compute ako ng oras ng biyahe papuntang Maynila, ang kino-compute ko is yung travel time na manggagaling pa ng iba. Although ito hindi naman ako nanggaling ng iba, but lagi ang travel time na kino-compute ko is galing ng iba papuntang Maynila via San Fernando, para if ever man na makasakay ako ng via SCTEX, then given the fact pa na hindi naman ako nanggagaling ng iba, para marami akong reserbang oras, para alam na alam ko sa sarili kong sobra-sobra yung oras ko. Then ayun, I think around 260 yung binayaran ko. Hindi siya 260. 300 ata yung galing Gapo papuntang Pasay ng VLI na via SCTEX. And may student discount na yun. Pinakita ko lang yung ID ko. So dito, nagre-retouch na lang ako kasi wala akong magawa sa bus. But hindi kasi punuan yung bus. So bali yung seat configuration ng bus is 2x2. Then wala naman akong katabi, so andun sa kabilang upuan yung bag ko, which is much better para mas maluwag. Then ayan, nililibang ko lang naman yung sarili ko habang nasa biyahe kasi nga siguro mga 3 hours din yung biyahe galing ng Gapo papunta ng Pasay. Then ayun, pagdating ng Pasay, hindi pa naman ako gahol sa oras, napakarami ko pa ring oras. So nag-CR muna ako, then may mga nagtitinda kasi ng pagkain doon, kumain na rin muna ako. Kasi kung sa airport ba ako kakain, sobrang mahal ng bilihin sa airport, so much better nang sa terminal pa lang kumain ako. Although mahal din naman yung mga bilihin sa terminal, pero iba lang kasi yung kamahalan talaga kapag sa airport. So ito, I think around Pasay na kami nito. Itong gantong clip. So ayun, malapit na kami sa Pasay dyan. Ayan, kumain muna ako bago ako pumunta ng airport. Then shortly after, nag-book na rin naman ako ng masasakyan ko papuntang airport. Then yung nabook ko pa, yung driver, kahit san-san niya ako dinadaan, hindi kasi ako familiar yung doon sa mga kalyeng pinagdadaanan niya sa akin, kasi nga babalik-balik ako ng airport and ng terminal ng Victory Liner. So familiar na ako kung saan dapat dumadaan, but iba kasi yung rutang dinaanan ni Kuya. I don't know bakit iba yung rutang dinaanan niya. Maybe because umiiwas siya sa traffic. Pero yung sa dinaanan namin, traffic nga rin naman. Pero
Ano pa nga ba, lagi namang ganun sa Maynila, lagi namang traffic. Pagdating ko ng airport, nagsettle lang din naman agad ako kasi online check-in na ako. Pumunta lang ako sa boarding gate, then nag-CR, nag-retouch, nag-refill ng tubig, then nag-charge. Then yung flight ko, supposedly 5 p.m. siya, but lagi siyang na-adjust. Ang unang adjustment, naging 5:45. Then yung last adjustment ata, 7 na ata. So, ayun, dumating ako ng airport sa Panglao around 8 na. Then, sa dorm na lang ako umuwi. Hindi na ako umuwi sa amin. Kasi kung uuwi pa ako sa amin, another 2 hours pa yung biyahe. So, napakagabi ko nang uuwi. Then, malayo kasi kami sa bayan. Sa bayan lang naman ako bababa. So, baka wala nang susundo sa akin. So, kinabukasan na lang ako umuwi. Dumiretso na lang ako sa dorm. Then, during those times, nilalamig na ako. So, ginanya ko na yung jacket ko. Sinuot ko na siya. Para hindi na ako masyadong lamigin. Then, ayan. Nakakapagod yung biyahe, but hindi siya ganon ka nakakapagod compared nung galing ako dito na umuwi ako ng Zambales. I think dahil yung flight ko is direct from Manila to Tagbilaran, unlike nung nakaraan na from Cebu to Manila ako, then yung from Bohol to Cebu nagbarko pa ako. So I think ayun, nakapagod siya, but mas nakakapagod pa rin yung papunta and yung mga iba ko pang flights na tinik way back then. So ito, nasa Panglao na kami. Then ayan, umuwi lang rin agad ako after nyan. Umuwi lang rin ako ng dorm. Then kumain. Then nagpahinga. So that's it.